Ritual, tradisyon at kultura. Ito ang puso ng ating pagkakakilanlan at iniingatang pamana ng ating mga buhay na kayamanan. Sa South Cotabato na kinikilala hindi lamang bilang Land of the Dream Weavers, kundi Land of the Living Treasures, ay matatagpuan ang iba't ibang living tradition centers. Isa na dito, ang Gono Yebong, isang sagradong espasyo kung saan buhay na buhay ang mga ritual, tradisyon at kultura ng ating katutubong mamamayan. Ang akon nga specialty diri is yung traditional food like my famous na lutonok. Ayan siya tong native na chicken nga ginaluto ko sa kawayan. Hindi lang sa pagkaon ang akon nga gina-preserve diri sa Gono Yebong, tanan nga lahat ng Tiboli traditional dish ino-offer ko dito sa Gono Yebong. And pangalawa is yung monthly full moon rituals ko dito sa Gono Yebong. Ang tawag doon is mabal. So, mabal means asking the permission to the spirit of all spirit. Sa Gono Yebong. Very active po ito, ma'am, in every full moon. And lahat ng mga artist ko, sama-sama kami. Kasi po, ang feeling po namin lahat, pag nandito sila, kasi since ako yung parang priest, parang nagri-rituals, for me, pag hindi ako siguro mag-ritual, siguro magkakasakit ako. So, hindi ko pwede itong gawin. Kaya nga, hindi ako pwedeng lumayo sa, halimbawa, pupunta sa ibang bansa. During the rituals, dapat dito ako. Kasi gagawin ko talaga ang full moon rituals ko dito sa Gono Yebong. Ayun po, hindi lang po sa rituals. Since nag-promote ako ng Tiboli food, meron ako maliit na farm na nandyan po lahat ng ating mga root crops na kailangan talagang iserve sa guests. Siyempre, we promote traditional food na organic without the fertilizer, kung ano. So, yung simpleng buhay talaga ng sinaunang panahon, andito po sa Gono Yebong. Lastly po, ma'am, isa din po akong performer, cultural master, artist, dancer, musician. Yun po yung pangalan ng grupo namin, Gono Yebong Performing Arts. Pag gusto nila makita yung mga talagang authentic na mga performer, mga master talaga, andito sa Gono Yebong. Kasama sa pagpapanatili ng kultura, ang sipag at dedikasyon ng ating mga kapatid na Blaan at Tiboli. At katuwang nila ang patuloy na suporta ng ating pamahalaang panlalawigan. May arakta sa team na nakatutok sa ila. No? Kin-inventory natin sila, kinalipot natin. Inlibot natin, no, ongoing man pag-assess natin sa kung ano ang mga focus na may ara sila. Ay sa organize natin sila, may mga officers na sila, then involved na sila, of course, sa Push and Ice Council meetings, sa decision making, pag-imok sa mga balisiya, and all of that. Kag ano man kita, proactive kita, kumakot kita kung ano mga needs nila. So, ang intervention na kina-opera sa province, gina-check nyo sila isa-isa sa ilang mga centers. In fact, may mga proposals na makita para sila sa hatag sa ila sa mga capability building trainings. And aside from that, kinatapan natin din sila kung arapta sa mga like exhibits and mga promotional endeavors, province. So, syempre, kinatan sila na represent the province also para maka-income sila. Napakahalaga para sa kanila na maipasa ang mga kasanayang ito sa susunod na henerasyon dahil ito ay sumasagisag sa dangal at karangalan ng ating probinsya. Ang pinakatumungidura is transfer the skills and the preservation of culture to the next generation. Kaya hindi ka gusto nga, itong panahon, paritahan kita dali sa province. No, na wala na kita may mga balitaan nga nag-abrasin ng mga arts and crafts nga ina, ang mga tibols. Ang mong ginagid ang namin ikagkapo ang kontribusyon na mapas on nila ang kung anong ara sila through also the assistance and the help of the government
pag-transfer sa next generations kung ano ang pinapractice ang ilang mga centers sa community. And syempre, ang isa contributions nila is nagkatabi sila sa pride sa province ng South Cotabato. Being Yes, ma'am, talagang napaka-importante talaga na kami na mga artists, itatransfer talaga namin yung talent na mayroon kami. Kasi this is really a gift from God. And of course, minana namin from our roots. So, isa na doon ang pinaka-importante na i-transfer sa kanila. Kasi yung ating panahon ngayon, yung mundo natin ngayon, nag-mix na. Yung parang more on technologies na po tayo. So, ang hirap na baka makakalimutan na talaga nila. Malos na yung knowledge nila about their culture. Especially pag talagang pure Tiboli-blooded sila, di ba? Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap, sila ay may kinakaharap na mga hamon. Kaya't nais nilang iparating sa atin ang munting hiling na sila'y mapakinggan at masuportahan. Mga challenges, ma'am, is yung financial. Para sa master, syempre, nag-ride sila ng motor. Syempre, may pamilya sila na binubuhay. Syempre, but they spend their half day, 1.5 day time para sama sa akin to share the knowledge. Siyempre, kahit pamasahin na lang nila. And of course, yung food ng mga kabataan. Yung like, sana mayroong magbigay sa akin para free yung lunch, yung merienda ng mga bata, yung ganun. And then, yung challenge talaga, very challenging. We start, and then we don't know where we could get for the renovation or to build another. So yun yung mga challenges na hinaharap namin. But for us, hindi yun hadlang na mag-stop kami. Maybe in the future, baka nga through this documentation, baka nga may maawa pa sa amin na mga cultural master and bearer na bibigyan kami ng pansin. This is my challenge sa lahat ng mga cultural bearer and masters. Kung ano yung mga talent na naibigay ng ating Panginoon sa atin, we have to share it to the community, to our generation, especially the new generation. Sa bawat hurno ng apoy at halong sangkap, muling binubuhay ang kasaysayang hindi dapat malimot. Naway magsilbing paalala ang Gono Yebong na ang tunay na kayamanan ng bayan ay matatagpuan sa puso't lasa ng kanyang mamamayan.